So ngayon may i-update lang tayo na pinost ng SEC about dito do sa kanilang FB page, no? Na SEC fines inclusive credit for excessive interest rates and fair debt collection practices. The Securities and Exchange Commission has penalized inclusive credit lending corporation amounting to over 1 million for imposing excessive interest rate and engaging in unfair debt collection practices. So yun, mga kadyani, bago natin simulan yung tatalakayin natin at kung anong ola ang hawak ng inclusive credit lending incorporation na ito, ay maglalambing ako na suportahan po ang aking mga social media account na Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending app. At hindi po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po ay hindi abogado. Ako po ay simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-report lang din po ng mga abusive collection practices ng mga online lending app. Okay, simulan na natin yung tatalakayin natin. Ano? Yun nga, in an order dated July 21, the SEC Financing and Lending Companies Department, or the FLCD, found inclusive credit administratively liable for violating the SEC Memorandum Circular number 3, which prescribes the interest rates and fee ceiling and other charges by lending and financing companies on their online lending platform, and MC number 18 series of 2019, which prohibits unfair debt collection practices. At ayon din dito, the Commission directed inclusive credit to pay an administrative fine ng almost 1.3 million for the violations, no? Ang lupit, medyo parehas na ito yung isa 1.1, ito naman 1.3, di ba? Nakaraan fast coin. The order stem from a complaint filed by a borrower who alleged that investor credit through its online lending platform. Ito Pinoy Peso. Okay, si Pinoy Peso po yan. Imposed deductions amounting to 38% of the principal amount of every transaction. She also claimed that she had been subjected to threats, harassment, and public shaming during the collection practices. Di ba? Yan, medyo malaki nga yung ano niya, that ang sabi rito sa investigasyon FLCD ay pinapakita na yung 38% upfront change sa structure ng Pinoy Peso interface translate to a 7-day. Sabihin, yung 38% na yon 7 days lang na i-implement o na nangyayari o nagaganap. Kaya 7 days lang po yan, 38% na kagad. So, yung interest rate niya is 61.29% or equivalent to 262 per month or 8.67% daily. Nagpas talaga sa 15% per month na ayon sa SEC doon sa effective interest rate. Sobra talaga, 8.67 per daily. May isa pang ganyan nga, di ba? Yung 7% daily interest rate. Yun yun, di ba? Ba't hindi yun kasama, di ba? Para mag-impose ng penalty. Sabagay, kakaribok lang nun, tapos binalik lang. Pero ito, siyempre, pag-usapan natin ito, si Pinoy Peso yan. Pakita ko sa inyo. Ayan, Inclusive Credit Lending Corporation. Si Pinoy Peso. Siyempre, ito na naman tayo. May nag-penalty. Okay, penalty. Okay naman yun, nape-penalty, nabibigyan ng parusa at restriction. Yung mga ganong klase ng mga OLA na lumalabag muna, ito natin yung interest rate na sobra-sobra naman talaga, na halos ibaon na sa lupa yung borrower at ibaon sa utang yung borrower. Okay? Talaga naman hindi makatao yung biruin mo, 61%. Siguro ito per month ito lumalabas na ito kasi i-estimate natin yan is 262 per month. Hindi equivalent to 262.67 per month. Di ba? Doble-doble lang, hindi 100% lang, 262. Bagay kasi, yung transaction fee, yung processing fee na sinasabi nila, almost kapag ikaw umutang dyan, gato kasi yung na-experience din, mga kadyani, na kapag tayo nangungutang, di ba, 1,000.
Magkano na lang nakukuha natin? 550, 560, di ba? Almost yung binabawas nila, ganun nakalaki. Tapos may interest pa yon kapag pumasok na yung 7 days dahil meron ilalagay pa sila dyan na yun yung effective interest rate na 15% per month dapat. Pero ginagawa na, per week. Binawasan ka na, tinubuan ka pa. Ganun katindi yung mga pagpapatong ng interest nito mga kolokoy ng mga online lending apps na yan. Kaya sabi ko sa inyo, ako hindi ako po-promote basta-basta. No? At hindi ako po-promote kahit legit pa yan. Kasi mahirap na. Baka sabihin na ako ay nagpo-promote na mabaon sa utang yung mga tao. Alam mo na may mga tao, mahirap minsan umintindi. Kapag pinromote mo naman yung maayos na ola, ganun pa rin sasabihin sa'yo, promoter ka para malubog sa utang yung mga followers o mga subscriber. Pero linawin ko lang, no? Kapag kayo kaya kasi nakakatanggap o mangungutang kayo sa ganyan, tignan nyo na interest o yung processing fee. Kung alam nyo malaki na, wag nyo na ituloy. Hanggat maaari, please lang, maawa kayo sa sarili nyo. Pagkatapos may previous pa yan. Siyempre, ano ba yung previous ng mga yan? Kapag kayo nangutang sa mga yan, harassments, pamamahiya, pagbabanta, pag-contact sa mga reference o nasa contact list ninyo nang walang abiso, di ba? Kung ano-ano samot-sari mga panggugulo sa buhay mangyari sa inyo, pati employer mo tatawagan, pati HR mo tatawagan. Ibabalandra yung mukha mo sa Facebook, sasabihin hindi ka nagbabayad ng utang. Kahit na halos ibaong ka na sa utang at nagbayad ka. At minsan kahit hindi ka pa nag-due date, in my experience, i-share ko na lang din sa inyo, di ba, 5 days before the due date, 5 days, may tawag na yun, mayroon ng pagbabanta na sasabihin, i-report kita pag di ka nagbayad ngayon. Pero yung utang ko sa susunod na araw, pambada, pag due date, di ba, ganyan katindi ang mga yan. Ngayon, saan mapupunta yung penalty? Siyempre, doon sa admin ng SEC, doon sa kung sino yung nag-impose ng penalties niya, doon sa gobyerno, sa SEC ang mapupunta. Ngayon, ang tanong ko, paano yung borrower na nag-complain doon sa pamamahiya? Mababalik ba yung mga charge na kinuha sa kanya? Yung mga hindi makataong interest na ibinayad niya? Pwede bang ibalik yung over-excessive na yan, yung exorbitant interest na yan? Kunwari, si borrower nakautang na ng 5,000. Example ko lang 5,000. Tapos nakapagbayad na siya ng halos 10,000. Pwede bang ibalik kasi 15% lang naman ayon sa SEC yung interest. O di bawas na ron, di ba? Ibalik yung sobrang naibayad. Tapos kasuhan ng borrower doon sa kanyang mga harassment itong si Pinoy Peso. Si Pinoy Peso na dapat iakyat din sa PNP, sa NBI at sa PAO para mas maimbestigahan at ma-raid bukod sa pagkakaroon ng penalties ng mga yan, di ba? Siyempre, para magkasuhan din ng criminal liabilities at hindi lang basta ma-impose ang penalties. Yun ay para sa akin. At bigyan na rin ng revocation order para maganda. Pero ang problema, kahit i-revoke, ibabalik lang din nila. So, di syempre, ayan na naman, update lang tayo ngayon dun sa nakaganapan dito sa kay Pinoy Peso. Para maintindihan nyo, hindi yan na-revoke pinagmulta lang po. So, baka assuming na naman tayo na hindi nyo nababayaran. Ibalik nyo na lang siguro yung pera na nakuha ninyo. Yun ang may papayo ko sa inyo. So, sana nakatulong yung aking update. Maraming po salamat sa uulitin.